as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay ngayon ay sapagkat gano'n na lamang kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning, and great is your faithfulness. Praise the Lord. Kaibigan, dito sa ating palatuntunan ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang banal na salita at pananalangin. At tayo ay nagpapatuloy sa aklat ng Genesis. Ngayon ay chapter 23 tayo. Verses 1 to 20 ang ating babasahin mula pa rin sa ang Bible, Pinoy version. Talatang 1 ng Kabanatang 23. Nabuhay si Sarah ng 127 years. Namatay siya sa Hebron sa lupain ng Kanaan. Nagluksa si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Tapos iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipag-usap siya sa mga Hittites. Sabi niya, "Dayo lang ako at nakikitira dito sa inyo. Bentahan niyo ako ng lupa na pwedeng paglibingan ng asawa ko." Sumagot ang mga Hittites, "Ganito kasi yan, sir. Mataas ang tingin namin sa iyo dito, kaya piliin mo na ang pinaka-okay na libingan sa asawa mo. Willing kaming lahat na bigyan ka ng lupa para mailibing mo ang asawa mo." Nagbow si Abraham sa harap nila at sabi niya, "Kung willing kayo na ilibing ko dito ang asawa ko, pakisabi kay Ephron, yung anak ni Zohar, baka pwede niyang ibenta sa akin yung kuweba sa Macpela, yung nasa dulo ng bukid niya. Kahit ibenta niya sa akin ng buong presyo, babayaran ko sa harap niyong lahat, para maging akin na yon at magamit kong libingan." Actually, nandun din si Ephron sa meeting sa city gate. Nakaupo kasama ang iba pang Hittites. Sinagot niya si Abraham na naririnig ng lahat. "Wag na. Sir, ibibigay ko sa iyo yung bukid, pati yung kuweba doon. Witness ko ang lahat ng nandito. Sa iyo na yon. Ilibing mo na doon ang asawa mo." Nagbow ulit si Abraham sa harap ng mga Hittites at sinabi niya kay Ephron, "Naririnig ng lahat. Please, pakinggan mo ako. Babayaran ko kahit magkano pa yung buong lupain.
tatanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko doon ang asawa ko?" Sumagot si Ephron, "Ganito, sir, 400 pieces ng silver lang ang presyo ng lupang yan. Magkano lang naman yon? Ilibing mo na doon ang asawa mo." Tinanggap ni Abraham ang alok at binayaran niya sa harap ng mga tao yung presyong sinabi ni Ephron, 400 na piraso ng silver, ayon sa standard na presyohan na ginagamit ng mga negosyante noon. So, ganito napunta kay Abraham yung bukid ni Ephron sa Macpela sa east ng Mamre, pati yung kuweba doon at lahat ng mga puno sa bukid at sa buong lupain. Naging kay Abraham yon at witness ang lahat ng mga Hittites na nandun sa city gate. Tapos nilibing ni Abraham ang asawa niyang si Sarah doon sa kuweba na nasa bukid ng Macpela, sa east ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Tinatawag ding Hebron ang lugar na yon. Naging kay Abraham nga yung bukid at kuweba na dating pag-aari ng mga Hittites at ginawa niya yung libingan. Lupain at isang pangako. Sangayon sa tala, noong nakaraang taon, halos umaabot sa 500,000 katao ang nag-apply para sa asylum sa United States. Sa mga yon, humigit kumulang daw 25,000 katao ang tinanggap. At ang mga refugee na nag-a-apply para sa asylum ay sumasang-ayon na hindi na sila babalik sa kanilang bansa habang pinoproseso ang kanilang application. Marami ang hindi na muling tutuntong sa kanilang sariling bansa. Sa sinaunang panahon, ang mga tao ay karaniwang inililibing sa sariling bayan ng kanilang mga ninuno. Sa Genesis chapter 50, verse 25, ang reference. Ang desisyon ni Abraham na ilibing si Sarah sa lupain ng Kanaan ay isang makabuluhang hakbang. Sa ginawa niyang yon ay parang sinasabi niya na tinatalikuran niya ang kanyang tinubuang bayan sa Mesopotamia. Bagamat siya ay dayuhan pa rin sa Kanaan, wala siyang sariling lupain. Sa pamamagitan ng pagbili ng kuweba at parang ng Macpela, ipinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos na ang Kanaan ay magiging permanenteng tahanan ng kanyang mga descendants, ng kanyang mga inapo. Kahit na ipinangako ng Diyos na ibibigay ang lupain kay Abraham at sa kanyang mga descendants, siya ay matiyaga at naghintay ng tamang panahon, timing ng Diyos, sang-ayon sa Genesis kabanatang 12, talatang 7. At sa talatang 16 ng Genesis chapter 23, ang sabi doon, pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron, kaya nagtimbang siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal, at ibinayad niya ito kay Ephron sa harap ng mga Hiteo. Sa talatang 17 hanggang 18, kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Ephron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Hiteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Ang pag-uusap na yon nila Abraham at Ephron ay sumasalamin sa karaniwang bargaining protocol. Bagamat magalang at mapagbigay si Ephron in general, ipinagbilin niya ang lupain kay Abraham sa halagang iyon na sinabi. At nagbayad si Abraham ng buo at sa publiko sa pintuan ng lungsod sa talatang 18. Ito ay naglalarawan sa unang piraso ng lupang pangako na nakuha ni Abraham, at ito ay nagsilbing paunang bayad o ang mga unang bunga ng iba pa. Ang pagbili ni Abraham ng lupain ay isang deklarasyon, pagpapahayag na ang pangako ng Diyos ay hindi matatapos sa kanya, kundi magpapatuloy sa kanyang descendants. Siya ay naglalagay ng mga ugat. Ang kuwebang ito ang naging libingan ng pamilya kung saan ililibing lahat sina Sarah, Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob at Leah. Kaibigan, ang pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa ating pagkamatay. Sa haba ng ating buhay, ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan
at isang bagong langit at bagong lupa ay nagpapatuloy hanggang sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tinatawag tayo ng kasulatan na magtiwala sa katapatan ng Diyos hanggang sa kabila ng libingan. Sa Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 13, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at nanirahan lang sa mundong ito. Kaibigan, nahihirapan ka bang maghintay na tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo? Ano ang matututuhan mo sa kwento ni Abraham? Maaari kang magbigay ng isang halimbawa nang ikaw ay humakbang ng may pananampalataya at nagtiwala sa Diyos. Para sa iyong reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero o kaya dyan sa ating comment section. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa pagkakataong ito, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting may pamagat, Pagtiwalaan ang kanyang puso, na inawit ni Clarence K. Gusilatar. Pakinggan po natin ang awiting ito. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbang ay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siya ang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niya hangganan. At kaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat,
Maraming salamat, Clarence, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kitang makasama. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, nagtitiwala kami na ang lahat ng bagay ay gumagawa ng sama-sama para sa kabutihan ng mga umiibig sa iyo, na tinawag ayon sa iyong layunin, sang-ayon sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 28. Salamat sa buhay na muli niyong ibinigay sa araw na ito. Salamat sa mga pagpapalang nakalaan sa amin sa buong maghapon. Panginoon, inilalapit ko ang aming mga kaibigang nakikinig. Anuman po ang kanilang mga pasanin. Mayroon pong mga humihiling na sana ay inyo pong gabayan, kausapin ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nila kapananampalataya. Ipinapakiusap nila dakilang Diyos na magkasama-sama sila sa paglilingkod sa inyo. Makapangyarihan ka at kaya niyong gawin na sila po ay kausapin sa kanilang mga panaginip at hipuin ang kanilang mga puso upang ang kanila pong mga katotohanang napapakinggan, ang mga pagbabagong kanilang nakita sa kanilang mga mahal sa buhay na mananampalataya ay magdala rin sa kanila sa pagtanggap sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, akin pong itinatagubilin ang mga kaibigan namin sa kanila pong paghayo sa buong maghapong ito, sa iba't ibang mga lugar na kanila pong pupuntahan. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, ilayo sa anumang aksidente at ibalik sa kanilang mga tahanan sa pagtatapos ng araw na ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, na kayo ang muling mangangasiwa ng aming mga buhay sa buong maghapon, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagtutok dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect, at ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at para sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, atin pong inihahandog sa inyo ang isang napakagandang Bible Study Guide na may pamagat Explore. Ito po ay available sa Tagalog at sa English. Inyo lamang ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address dyan po sa ating comment section at sa atin pong mga numero. Isasama na rin po ninyo ang inyong contact number sapagkat ito po ay nagpapadali ng pag-deliver sa atin pong mga riders. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong lalayo sapagkat ang mga awiting makalangit ay patuloy naming ihahandog sa inyo. Ganon din po susunod ang salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoon, Diyos. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed
my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.